Magandang araw mga mawe. For today's video, magaluto nga ni uli ako ng isang masarap na ulamin kapag rin nga rin ang panahon ay napakalamig. Hindi nga ni may babagkailang nalalapit na talaga ang Kapaskuhan, abay sa sunod na buwan na nga ni ay parang kailan lamang ay. At kapag rin nga rin ubod ng lamig ang panahon ay napakasarap naman talagang humigop ng mainit na sabaw. Pero bago nga kita magluto ng ulam ay ako nga ni nagsaing muna. At habang nagasala nga ni ako diyan ng kanin ay napansin kong pahinog na rin ng saging na sabadini kaya kakoy asapaw ko at may gidin nga ni ring meriendahin. At habang nakasalang naman yung aking sinaing diyan ay kakoy intindihin ko na nga din pala aring aking alutuing ulam mamaya. Nilinisan ko nga lamang aring ng maigi at nung mainin na nga diyan yung kanin ay disinalang ko na nga din aring karning baboy. At dahil masarap nga ring humigop ng sabaw ngayong tag-ulan aring nganit galuto lamang muna tayo ngayon ng sinigang. Asang kutsa nga lamang muna natin are kaya naglagay lamang ako diyan ng asin at paminta at iintayin nga lamang natin yan lumabas yung kanyang tubig-tubig dun sa karne. At tinakluban ko na nga rin muna nang mas mabilis lumambot at habang nagpapalambot nga ni tayo diyan ng karning baboy ay magagayat na nga din ako ng mga pangsamya. Aring-ani palang basket ko nalagayan ng aking mga sibuyas at bawang ay marami nagatanong sa inyo kung saan ko are nabili. Abay din nga lamang ho sa Talipapa pero pwede din kayo bumili sa Shopee, meron din yaan. At marami din nga ni pala ako nababasang mga comment kung di nga raw sa aming bahay kubo ay tumatagos at pumapasok yung ulan. Pero masasabi ko nga lamang ho ay hindi naman ho masyado pero kapag rin nga ning panay nga ni ang ulan din sa may bandang banggirahan namin ay madalas nga ning naapiyasan. Pero kahit bahay kubo nga lamang ho ang aming inatirhan, talaga namang napakasarap nga ni palagi ng aming tulog din abay kahit hindi kami mag-electric pan ay napakalamig. At arin na nga muna ho, balik na muna kita din sa aking inaluto. Ayun nga rin nung matapos ko lahat magayat at mahugasan yung mga gulay-gulay kong pansahog ay tinignan ko na nga din aring sinasangkot siya kong karning baboy. Pinagmantika ko nga lamang yan sa sariling taba at pagkatapos hinango ko na din. At ngayon naman ay magagisa lamang ako ng sibuyas at bawang at pagkatapos nga inilagay ko na nga din aring sangkotsyadong karning baboy. At isinunod ko na nga din kagad ilagay itong kamatis, patis, pampadagdag lasa at eto rin nga ning gabi at nang mas mabilis lumambot. Sa pampalasa naman kaunting asin, paminta at saka itong nor pork para naman lasang-lasa nga yung karning baboy. Papakuluan nga lamang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot nga yung gabi. At makalipas nga ang ilang minuto at kapag rin nga ning malambot na yung gabi ay hinango ko na rin muna. Inilagay ko nga lamang din sa may isang mangkok at gamit nga rin ang tinidor ay dudurog-durugin nga lamang natin yan hanggang sa maging ganito na nga yung kanyang itsura. Eto ang durog na gabi ang magsisilbing pampalapot dito sa ating sinigang. Ayan nga't hinalo-halo ko lamang at nung kumulo na inilagay ko na nga din itong medyo matitigas na gulay. Pinagsabay ko ang ilagay diyan itong labanos at saka sitaw. Papakuluan nga lamang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot. Mga ilang minutong pagpapakulo, malambot na nga rin yung mga unang gulay na nilagay ko. Kaya naman isunod ko na nga din dito yung talong, okra at saka itong kangkong. Papalambutin nga lamang natin itong mga gulay-gulay hanggang sa maluto at saka naman natin nilalagay itong sinigang mix. Pakukulo-kuluan lamang natin ng mga ilang minuto at ready to serve na rin nga ang ating pork sinigang. Ganito talaga yung gustong-gusto ko kapag nagluluto ako ng sinigang, yung talaga namang napakalapot ng sabaw. The best talaga yung mga ganitong ulamin, lalo pa nga kapag ganito yung panahon at napakalamig ng hangin. Tamang-tama din nga ito sa umaga kapag gusto mong mainitan ang iyong tiyan at paniguradong taob na naman nga ho ang isang kalderong kanin sa lagay na are. At eto na nga umaasbok-asbok pa, luto na ang ating sinigang na baboy. Thank you Lord sa blessings. Kain po tayo mga mawe. At mas nakakagana talagang kumain ng sinigang kapag rining may kapakner na patis na may kalamansi at saka merong sili. Talaga namang asbok, pati ang oso. Maya-maya pa nga biglang may tumawag din sa amin ay laking gulat ko nga si Boss Atan pala at may dalang sako. Akala ko man di ko ano ng laman ay nung makita ko isang native na manok na napakataba abay masarap ka ako aring tinulahin. Salamat naman kako at may pangulam kami sa isang araw. Meron din nga pala siya mga maring Facebook page si Boss Atan, i-follow nyo na nga din po pala siya. At pagkaya rin naman namin kumain diyan ay sabi nga nung kapatid kong si Tano ay pagbalot ko nga daw sila ng pagkain at adalhin nga daw niya dun sa palayan. At dahil panahon na naman nga ng tag-ulanin din sa may amin, ibig sabihin nga ay panahon na rin nga ng pag-uumpisa ng pagtataniman ng palay. Nanghiram nga sa akin ang pambili ng krudo at inaumpisa na nga daw nilang hantrakturin dun ngayon yung lupa. Dini nga lamang si Dano bumili ng krudo sa may babaan namin at ayan pagkatapos nga ay dumiretso na din nga siya dun sa may palayan. Napakalakas nga ng ulan nung nakaraang gabi kaya kapag ganitong mataas ang tubig ay nakuha na talaga nila yung pagkakataon na makapag-umpisa na nga sa mga ganitong gawaing bukid. Hindi talaga biro ang pagtataniman ng palay, umpisa pa nga lamang ay napakarami na nga ning trabahuhin. At bago pa nga makapagtanim ng palay, ganito ang inahan traktor nila itong lupa, inamuyag-muyag para maging maganda at malinis nga bago tamnan.
Kahalili din nga ni tatay at ni Tano sa paghahan traktor itong asawa ng pinsan kong si Kuya Alvin. Mahirap din talaga at mabigat na trabaho yung mga ganitong gawaing bukid, kaya naman talagang dugo at pawis ang puhunan sa pagtataniman ng palay. Kinahapunan naman ay dumating na nga din dito itong mabili ng aming dalawang inahing baboy. Ibinenta na nga namin itong dalawang inahin kahit medyo nga ni mababa yung kilo ng baboy at kahit papano nga ni mapakinabangan. Medyo nakakalungkot lamang talaga yung panahon ngayon na marami nga ning kumakalat na virus sa mga baboy, kaya naman kahit mura nga ni ay nagabintahan na nga ni ngayon ng baboy dito sa lugar namin. Kaya naman bago pa nga ni dumating yung virus dito sa may lugar namin ay binenta na nga namin itong dalawang baboy at salamat naman sa Diyos at kahit papano nga ni nagkakwarta din ng 14,000. At bandang alas 4:30 na nga ito ng hapon ay dumiretso rin nga kami dito sa Pinamalayan at kako'y magatingin-tingin lamang ako ng abilhin kong pitsil. Meron nga akong isang gagawing brand collaboration at kailangan ko nga kako na ring-garining pitsil na maganda at maayos tingnan. Sa sobrang dami nga ditong magaganda talaga namang nahihirapan nga ni akong pumili kung ano baga nga ning aking akunin. Sa tuwing may mga lumalapit talaga sa aking brand para magpapromote ay pinapag-isipan ko talaga yan ng maigi para maging maganda at maayos nga yung kalalabasan at nang matuwa naman sa akin. Kaya naman dumayo din lamang talaga ako dito sa Pinamalayan para nga ning makabili lamang na garining pitsil at may kasama pa nga ning 4 na baso. Mahigit 299 pesos nga pala ang bili ko dun sa pitsil, may kasamang 4 na baso. Abay ayos na din. Sa sobrang daming magagandang paninda nga dito, talaga namang puso-puso yung mata ko sa mga garini. Ito talaga yung kaligayahan ko na ngayon kapag ganitong nanay ka. Ang sarap naman nga kakong mamili sa mga garini, talaga namang busog na busog yung mata ko. Kaso nga lamang ay kwarta na lang yung kulang. At eto ang malaking glassware na ito ang palagi kong pinapagpantasyahan nga ning bilhin dini. Kaso nga lamang minsan ay parang may pumipigil sa akin. May kalahating oras na nga ni ako dini sa pag-iisip kung kako'y abilhin ko bagari o hindi. Kako nga sa sarili ko minaitabi naman ako dining kaunti, pagbigyan ko yung sarili ko at ganan siya man lamang sa aking mga pagluluto. Maya-maya pa nga sinundoon na rin ako na rin mag-ama ko. Abay napakatagal ko nga daw, isang pitsi lamang yung abilhin ko, isang orasin na ako dini. Abay sabi ko nga sa kanya, di pasensya ka na at ako na may nga ngayon lang napagin na dini at ako'y nawiwili nga ning magtitingin. Bumili na nga din ako na rin mga woody na pansandok at kako'y maganda nga ni aring gamitin doon sa mga frying pan ko at nang hindi nga ni magasgasan. Todo panday sarado na nga din sa akin diyan yung asawa ko at baka daw kung ano-ano pa nga ni ang mabili ko at ayan nga ni at binayaran ko na nga din aring kaunti kong pinamili. At eto na nga lahat yung mga pinagbibili ko at nakamahigit kumulang nga ni kaming 1,286 pesos. At pagkayari nga nung lakad namin din sa Pinamalayan ay umuwi na nga din kami sa bahay. Fast forward, kinalingguhan nga at papunta na ngayon kami sa church. Kapag araw talaga ng linggo, tigil nga ang trabaho at God first nga muna tayo diyan. Sabi nga, if you seek God first, everything else will follow. Dito nga muna kami dumalo ng panambahan dito nga sa church na pinapag-attendan nga ni na tatay. Alas 9 nga ng umaga nag-umpisa dito ang gawain, ayan nga't nagsimula lamang sila sa masisiglang awitan at sinundan nga ng mensahe ni Pastor Boy. At mahigit 3 orasin din lang yung kanilang church service at natapos na nga din. At pagkayari nga nung aming panambahan ay tinagpo nga lang namin dito si Daddy sa palengke at dito na rin nga kami na nanghalian. At eto nga lamang yung pinag-order namin, 2 isda, sisig, merong chapsuy at saka minatam isang saging. At eto nga at kain na kita mga mawe, thank you Lord sa blessings. At sa tuwing nakain din talaga kami dito, hindi nga pinapalampas nitong asawa ko na hindi ma-order nitong halo-halo, talaga namang nakulangan pa nga sa kanyang kinain. 50 pesos nga yung garining halo-halo at may patoppings pang leche plan. Sa 50 pesos kang presyo sulit naman talaga at napakasarap tapos ang dami pa nga ning sahog. Fast forward, bandang 1:30 na nga ito ng hapon ay dumiretso na rin nga kami dito sa may Pili Church of Christ. Kinuha nga akong ninang nitong batang si Jacob at inalay nga siya ngayon. Pagkarating nga namin dito ay nag-uumpisa na, ayan nga din at ako'y pinapirma na. Sa dami ko na nga rin talagang inaanak ay hindi ko na nga maalman pa kung pangilan na nga baga itong bago kong hinawakan. At pagkayari nga nung gawain ay meron pa nga nakakilala at nagpa-picture sa amin. Abay salamat nga ako sa inyong suporta. At pinadiretso na rin nga kami dito sa kanilang bahay para nga ni kumain. Napakarami na naman nga akong handang pagkain, paniguradong libre na naman nga ang hapunan sa lagay na ari. Ari nga kasama ko inaturo na nga agad itong cupcake at gusto nga daw niyang makatikim kaya ayan, pinagbigyan ko na nga at nang walang ligalig. Ang ate Cunie nga rin ang nag-utos sa akin na gusto nga daw niya ng balat ng lechon kaya ayan kinuhaan ko nga din kaso pagkarating ko naman din sa may upuan ay meron palang nakahain na isang bandehado. At ari nga takaw tingin na naman ako sa dami kong kinuha. Kain na kita mga mawe, thank you Lord sa blessings. Habang nagkakain nga rin kami diyan ay ang tuwa ko nga inabutan nga ako na rin pichi-pichi, abay paborito ko nga ni iyan. Husay na din nga kasama sa punsyonan aring si Alicia at talaga namang napakarami na din kumain. At pagkayari nga namin kumain, inabot na nga din sa akin itong kanilang pag-giveaway at syempre hindi pwedeng mawala itong ating pakimkim dito sa ating bagong inaanak.
Katabing dagat din lamang itong lugar nila, kaya ayan pumasyal-pasyal nga kami ni Ate Queenie dito at panay nga ni ang yaya at tuwang-tuwa nga ni Dining sumakay sa may bangka. Sabi ko nga sa kanya diyan ay saglit lamang kitang apasyal din at kita nga ni mauwi na din. Nakinig din naman ng kaunti itong batutang ito at sigalpot na nga din pa uwi at kakoy mabagsak na wari ang ulan ining. At bago nga din kami umuwi, dahil naandini na rin lamang kami sa Pinamalayan, ay dumaan na rin kami dito sa may car wash network at pinalinisan nga namin aring si Biyaya. Dini rin nga rin kami palagi nadayo ng pagpapalinis sa car wash network dahil napakaganda at pulido nga rin ng pagkakalinis, lalo pa nga rin yung loob namin ay lagi na lamang madumi, gawa nga rin mga batuta namin. Pinaback to zero na nga rin namin yung amoy para naman mabango-bango at mag-amoy bago ulit. At eto nga makalipas lamang ilang minuto, tapos na nga rin kaagad, kaya naman bumiyahe na rin kami pauwi ng bahay. Habang nasa biyahe nga rin kami diyan ay bumuhos naman ang ulan, kaya sabi ko sa asawa ko ay parang nalugi tayo ng kaunti, pero sabi naman niya ay ayos lamang, ang mahalaga ay linis pati ang loob. At big shoutout na nga rin po pala din sa mga followers namin all the way from Mabini, Batangas, at dinaanan pa nga ako din kahit gabing-gabi na. Abay, salamat nga niyo sa inyo. And yun lamang muna ho for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.